Sa mismong mansyon niya kinaladkad si Nanay Rosario ng sariling mga anak para pirmahan ang papeles, isang planong ipasok siya sa mental hospital at agawin ang lahat ng ari-arian. Ngunit sa sandaling dumikit ang bolpen sa papel, bigla siyang ngumiti at binaligtad ang laro. Hindi nila alam, hindi na sa kanila mapupunta ang kayamanan. Kaya sino ngayon ang tunay na mawawalan ng lahat? Basag na salamin. Kalansing ng basong tumama sa matigas na marmol na sahig. Kasunod nito ay ang matalim at nanlilisik na boses na tila punyal na bumaon sa dibdib ni Nanay Rosario. Diyos ko naman, Mama, ilang beses ko ba kailangang sabihin sa'yo na mag-iingat ka sa paglilinis? Ang mahal-mahal ng basong yan, tapos babasagin mo lang dahil pasmapasmayang mga kamay mo. Nakatuhod si Nanay Rosario sa malamig na sahig ng villa, makapagal. Ang kanyang nanginginig na mga kamay na puno ng kulubot at bakas ng katandaan ay nagmamadaling pulutin ang mga bubog ng basong nabasag niya. Hindi niya sinasadya. Talagang nanghihina na ang kanyang mga kasukasuan. Isang matulis na bubog ang humiwa sa kanyang hintuturo. Tumulo ang mainit na dugo sa sahig, humalo sa tubig at sabon na ginagamit niya sa paglampaso. Pero wala siyang ininda. Mas masakit ang mga salitang binibitawan ng kanyang manugang na si Elena na nakatayo sa kanyang harapan, nakapamewang at nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Nilanghap ni Rosario ang mabigat na hangin sa loob ng sarili niyang bahay. Ang Villa Macapagal, ang malawak at magarbong mansyon sa Tagaytay na ipinatayo nila ng kanyang yumaong asawa na si Don Arturo. Bawat sulok ng bahay na ito ay saksi sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang paghihirap para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang dalawang anak na sina Carlos at Dante. Pero ngayon, 3 taon matapos mamatay si Arturo, ang dating reyna ng tahanan ay naging isang hamak na alila sa sarili niyang palasyo. Pasensya na, Elena, nanginginig na tugon ni Rosario, hindi makatingin ng diretso sa manugang. Hindi ko sinasadya. Nadulas lang sa kamay ko. Papalitan ko na lang. Papalitan. Sarkastikong tumawa si Elena. Ang tunog ng kanyang matataas na takong ay umalingaw-ngaw habang naglalakad siya papalapit kay Rosario. At saan ka naman kukuha ng ipampapalit, Ma? Sa pensyon mong barya-barya. Kami na nga ni Carlos ang nagpapakain sa'yo dito. Kami na ang nagbabayad ng kuryente at tubig. Tapos nagbibigay ka pa ng perwisyo. Kinagat ni Rosario ang kanyang ibabang labi para pigilan ang paghikbi. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isumbat na sa kanya ang bahay na ito, na sila ang nakikitira sa kanya. Ngunit pinili niyang manahimik para sa kapayapaan ng pamilya, para hindi mag-away si Carlos at ang asawa nito. Ganyan naman ang isang ina. Hindi ba laging nagpaparaya? Laging nagpapakumbaba kahit tinatapakan na. Linisin mo yan ng maayos. Ayokong makakita ng kahit anong mantsa ng dugo mo sa sahig ko. May mga bisita kaming darating ni Carlos bukas. Mariing utos ni Elena bago ito tumalikod at naglakad paakyat sa hagdan. Naiwang mag-isa si Rosario sa malawak na sala. Unti-unting tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pumatak ito sa malamig na marmol. Habang pinupunasan niya ang sahig gamit ang isang lumang basahan, napatingin siya sa malaking painting ni Arturo na nakasabit sa itaas ng fireplace. Sa painting nakangiti ang kanyang asawa. Tila ba sinasabi nitong magiging maayos din ang lahat? Arturo, bulong ni Rosario sa hangin ng boses ay basag at puno ng pangungulila. Bakit mo ba ako iniwan ng ganito kaaga? Tignan mo ang nangyari sa akin. Tignan mo ang ginagawa nila sa akin. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ng luha, at tinapos ang paglilinis. Wala siyang karapatang magpahinga. Marami pa siyang huhugasan sa kusina. Pagsapit ng gabi, malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga puno ng pino sa labas ng mansyon. Tahimik na sana ang paligid,
nang biglang bumukas. Nang malakas ang pinto ng sala, isang lalaking pagiwang-giwang ang pumasok. Amoy alak, amoy sigarilyo, at gusot ang damit. Si Dante, ang bunso niyang anak. Nagmamadaling lumabas si Rosario mula sa kusina, may hawak na maliit na tuwalya. Nang makita ang kalagayan ng anak, agad siyang nilukuban ng pag-aalala. Diyos ko, Dante anak, napakarami mo na namang nainom. Gabi na saan ka ba nanggaling? Malambing, ngunit nag-aalalang tanong ng matanda habang lumalapit para alalayan ng anak. Tinapik ng malakas ni Dante ang kamay ng kanyang ina. "Huwag mo na akong hawakan." Pasigaw na, sabi ng lalaki. Ang mga mata nito ay mapula puno ng puot na hindi maintindihan ni Rosario kung saan nagmumula. Napaatras si Rosario, gulat sa naging reaksyon ng anak. Anak, gusto ko lang tulungan ka. Umupo ka muna dito. Ipaghahanda kita ng mainit na sabaw para mawala ang hilo mo." "Hindi ko kailangan ng sabaw mo." Dinuro siya ni Dante. "Ang kailangan ko pera-pera ma. Kung sana hindi niyo inubos ni Papa ang lahat ng yaman niyo sa walang kwentang negosyo noon, hindi sana ako naghihirap ng ganito ngayon. Wala kang kwenta. Wala kayong naipamana sa akin." Parang sinampal ng paulit-ulit si Rosario. Bawat salita ni Dante ay parang asidong bumubutas sa kanyang puso. Paano nitong nasasabi iyon? Lahat ng meron sila, ibinigay nila sa mga anak nila. Ibinenta nila ang ilang lupa sa probinsya para lang mapatapos si Dante sa kolehiyo, kahit na puro bulakbol lang ang inatupag nito. "Dante anak, huwag mo namang sabihin yan." Umiiyak na pakiusap ni Rosario. Lumapit siyang muli para haplusin ang braso ng anak, pero sa sobrang inis at kalasingan ni Dante, itinulak niya ng buong lakas ang kanyang ina. Nawalan ng balanse si Rosario. Tumilapon ang kanyang payat na katawan. Tumama ang kanyang balikat sa matigas na kanto ng center table bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang balikat papunta sa kanyang likuran. Napadaing siya sa sakit. Nakapikit hinihintay niyang lapitan siya ng anak. Hinihintay niyang mag-sorry ito, tulungan siyang bumangon at sabihing hindi nito sinasadya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Dante na tiningnan lang siya nang walang kahit anong bakas ng awa. Naglakad ito paakyat ng hagdan, iniiwan siyang nakahandusay at umiiyak sa dilim. Matagal bago nakabangon si Rosario. Pilit niyang ininda ang sakit sa kanyang balikat. Habang kinakaladkad ang sarili, papunta sa kanyang maliit na kwarto, malapit sa kusina, nakita niya ang pintuan ng opisina ni Carlos na nakaawang. Ang opisinang iyon ay dating pag-aari ni Arturo. Dati amoy kape at lumang libro ang silid na iyon. Ngayon, amoy mamahaling sigarilyo na ito at panay papeles ng kung ano-anong negosyo ni Carlos ang nakakalat. Napansin ni Rosario na bukas pa ang ilaw sa loob. Wala doon si Carlos dahil umalis ito kasama si Elena para sa isang dinner meeting. Bilang isang nakasanayang obligasyon, pumasok si Rosario para patayin ang ilaw at ayusin ng kaunti ang kalat sa ibabaw ng lamesa ng kanyang panganay. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot kay Carlos. Iba ito kay Dante na sumisigaw kapag galit. Si Carlos ay tahimik, pero malamig at kalkulado. Habang pinapagpagan niya ang mesa, isang brown envelope na bahagyang nakalabas sa drawer ang nahagip ng kanyang paningin. May nakasulat sa labas ng envelope. Pamilyar ang pangalan. Pangalan niya, Maria Rosario Macapagal. Napakunot ang noo ng matanda. Bakit may envelope na nakapangalan sa kanya sa opisina ni Carlos dahan-dahan? Gamit ang nanginginig na mga kamay, binuksan ni Rosario ang envelope. Hinugot niya ang mga papeles sa loob. May malaking logo na nakaimprenta sa itaas ng unang pahina. Nilapit niya ang papel sa liwanag ng lampara dahil nanlalabo na ang kanyang paningin. Binasa niya ang mga letra. San Lazaro Psychiatric Asylum. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Rosario.
Nanlamig ang buo niyang katawan na tila ba may bumuong yelo sa kanyang sikmura. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang papel ay isang medical evaluation form. Nakalagay roon ang buo niyang pangalan, ang kanyang edad, at sa ilalim ng bahaging diagnosis, may nakasulat na mga salitang hindi niya lubos maintindihan, pero alam niyang hindi maganda ang ibig sabihin. Severe dementia, Alzheimer's disease, incompetent to handle properties and personal affairs. Sa pinakaibaba ng dokumento, may nakahandang linya para sa pirma ng magpapasok sa pasyente. Nakasulat na doon ang pangalan ng kanyang anak, Carlos Macapagal, primary guardian. Napasinghap si Rosario, namuo ang lalong marami at mabibigat na luha sa kanyang mga mata. Hindi siya baliw, hindi siya ulyanin. Ang tanging sakit lang niya ay ang rayuma at ang panghihina ng kanyang katawan dahil sa labis na pagtatrabaho sa sarili niyang bahay. Bakit gagawin ito sa kanya ni Carlos? Nilibak niya ang susunod na pahina at doon niya nakita ang sagot. Isang draft ng Special Power of Attorney. Nakasaad doon na ibinibigay ni Rosario Macapagal ang buong karapatan kay Carlos Macapagal na ibenta ang Villa Macapagal at lahat ng lupain nito dahil ang may-ari ay wala na sa matinong pag-iisip. Nabitawan ni Rosario ang mga papel. Nagkalat ito sa sahig ng opisina. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ng isang malakas na hagulgol. Plinaplano ng kanyang sariling mga anak na ideklara siyang baliw. Ipapasok siya sa isang mental asylum para mabulok doon para lang maibenta nila ang natitirang alaala ni Arturo. Ang pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang mga anak na pinalaki niya ng may pagmamahal. Handa siyang itapon na parang basura sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gabi at sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak. Bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa labas ng opisina. Tunog ng makina ng sasakyan na pumarada sa driveway. Bumukas ang pinto sa unahan. Narinig niya ang boses ni Carlos at ang matinis na tawa ni Elena. Nandito na sila. Nakatitig si Rosario sa mga nagkalat na papeles sa sahig. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Kung mahuli siya ni Carlos na nakita ang mga ito, ano ang gagawin sa kanya ng sarili niyang anak? Narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos ni Carlos na palapit ng palapit sa pintuan ng opisina. Palapit ng palapit. Ang bawat yabag ng sapatos na papalapit sa pintuan ay parang martilyong ibinabaon sa dibdib ni Nanay Rosario. Tugtug, tugtug. Halos lumabas ang kanyang puso mula sa kanyang tadyang dahil sa matinding kaba. Nakakalat pa rin sa sahig ang mga papel, ang mga dokumentong magpapatunay na plano siyang itapon ng sarili niyang anak sa isang ospital ng mga baliw. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang noo, ngunit pinilit niyang ikilos ang kanyang mga kamay na pinapahirapan ng rayuma. Kahit madilim ang paningin, dahil sa pag-iyak, mabilis niyang pinulot ang mga papel. Nanginginig ang mga daliri niya habang sa pilitan itong ibinabalik sa loob ng brown envelope. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Wala ng oras. Itinulak niya ng mabilis ang envelope, papasok sa drawer at isinara ito. Lumingalinga siya sa paligid ng opisina. Wala siyang ibang matataguan kundi ang malaking aparador na gawa sa narana na sa sulok ng silid kung saan nakasabit ang mga lumang coat at barong ng yumaong si Don Arturo. Binuksan niya ang pinto ng aparador at mabilis na isiniksik ang kanyang payat na katawan sa loob. Kasabay ng paglapat ng pinto ng aparador ay ang pagbukas naman ng pintuan ng opisina. Binalot ng dilim si Rosario. Amoy alikabok at lumang kahoy sa loob ng aparador, ngunit mas nangibabaw sa kanya ang amoy ng pabango ng kanyang yumaong asawa mula sa isang lumang barong na dumadampi sa kanyang mukha. Niyakap niya ito, tila humihingi ng lakas kay Arturo. Sa pamamagitan ng maliit na awang sa pintuan ng aparador, nakita niya ang pagpasok ng dalawang tao. Pumasok si Carlos na nagluluwag ng kanyang necktie, bakas ang pagod at inis sa mukha. Sumunod sa kanya si Elena
na prenteng umupo sa leather na sofa ng opisina habang naghuhubad ng kanyang matataas na takong. Tiniklop ni Rosario ang kanyang mga tuhod at tinakpan ng 2 kamay ang kanyang bibig. Bawal siyang huminga ng malakas, bawal siyang gumawa ng kahit anong ingay. Hindi ko na kaya ang amoy ng matandang yon sa bahay na ito, Carlos. Bungad agad ni Elena. Ang boses nito ay puno ng pandidiri ibang-iba sa malambing nitong boses kapag may ibang taong kaharap. Kanina binasag na naman niya ang paborito kong baso. Wala na ngang silbi nagbibigay pa ng perwisyo. Hanggang kailan ba natin siya pagtitiisan dito? Naglakad si Carlos papunta sa minibar ng opisina at nagsalin ng alak sa isang baso. Kumalma ka nga, Elena. Akala mo ba madali ang ginagawa natin? Sagot ni Carlos bago nilagok ang alak. Kailangan nating mag-ingat kung may makahalata sa mga kaibigan ni Papa na ginagawa nating alila ang asawa niya. Masisira ang reputasyon ko sa negosyo. Sumimangot si Elena at inirapan ng asawa. Reputasyon. Anong reputasyon ang sinasabi mo? Carlos, lubog na sa utang ang kumpanya mo. May nagbanta na nga sa buhay mo noong nakaraang linggo, di ba? Kung hindi natin maibebenta itong Villa Macapagal sa lalong madaling panahon, baka hindi na tayo abutan ng Pasko ng buhay. Sa loob ng madilim na aparador, nanlaki ang mga mata ni Rosario. Lubog sa utang si Carlos May, nagbabanta sa buhay ng kanyang panganay. Kaya ba ganito na lang ang pagmamadali nitong ibenta ang bahay? Bilang isang ina, nakaramdam ng kurot ng pag-aalala si Rosario para sa anak. Ngunit ang pag-aalalang yon ay mabilis na napalitan ng panlalamig nang marinig niya ang mga sumunod na sinabi ni Carlos. Kaya nga binibilisan ko na ang pag-aayos ng mga papeles, hindi ba? Ibinagsak ni Carlos ang baso sa lamesa. Naglakad ito papunta sa drawer, ang mismong drawer kung saan itinago ni Rosario ang envelope. Napapikit si Rosario. Panayang panalangin niya sa Diyos na sana ay huwag buksan ni Carlos ang drawer na yon. Ngunit hindi ito binuksan ng kanyang anak. Sa halip sumandal lang si Carlos sa mesa at tumingin kay Elena. Nakausap ko na ang direktor ng San Lazaro Psychiatric Asylum kahapon. Seryosong patuloy ni Carlos. Pumayag na siyang pirmahan ang medical certificate ni Mama. Babayaran ko na lang siya ng malaki kapag nabenta na ang bahay. Ngumiti ng malapad si Elena, tila nakarinig ng napakagandang balita. Talaga ibig sabihin, idedeklara na siyang may malalang Alzheimer's at wala sa tamang pag-iisip. Oo, malamig na tugon ni Carlos, walang kahit anong emosyon sa boses. Iyon ang pinakamabilis na paraan, Elena. Kung hihintayin ko pa siyang kusang pumirma sa bentahan ng lupa, baka mamatay muna siya sa katigasan ng ulo bago ko makuha ang pera. Pero kung may medical record na baliw siya at hindi na kayang magdesisyon para sa sarili, ako bilang panganay ang magkakaroon ng special power of attorney sa lahat ng ari-arian niya. At paano si Dante, papayag ba? Yung lasenggo mong kapatid na itapon niyo ang nanay niyo sa ospital ng mga baliw. Nakataas ang kilay na tanong ni Elena. Tumawa ng pagak si Carlos, isang tawa na nagpatindig sa balahibo ni Rosario. Si Dante, bigyan mo lang ng pang-inom at pangsugal yon, wala na siyang pakialam kung mamatay man si Mama sa loob ng asylum. Pareho lang kami ng gusto, Elena, ang pera. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carlos, nararamdaman ni Rosario na unti-unting pinapatay ang kanyang kaluluwa. Ito ba ang anak na pinalaki niya? Ito ba ang batang dinadamitan niya noon na umiiyak kapag nasusugatan ng tuhod at nangangakong aalagaan siya? Pagtanda niya, paanong naging isang halimaw ang bata sa kanyang alaala? Pero Carlos, malamig na lumapit si Elena sa asawa at marahang hinaplos ang dibdib nito. Hindi ba masyadong mabigat yon? Dun mo talaga siya ipapadala sa mental facility. Maraming pasyente roon na mahirap pakisamahan. Baka hindi niya kayanin ang kalagayan doon. Tinitigan ni Carlos ang asawa at ang mga sumunod niyang salita ay tuluyang nagpatigil
sa natitirang pag-asa sa puso ng matanda. Matanda na siya, Elena. Kahit saan naman siya dalhin pareho lang. Wala na siyang maitutulong dito. Kung hindi niya kayanin doon at tuluyang humina ang kanyang kalagayan, mas makakabuti pa nga. Mas mababawasan ang gastusin natin. Ang mahalaga, maisalba ko ang kumpanya ko. Ang perang makukuha natin mula sa pagbenta ng Villa Macapagal ang mag-aayos ng sitwasyon natin. Tila huminto ang mundo ni Rosario. Wala na siyang halaga. Iyon ang tingin sa kanya ng sarili niyang anak. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking batong nakadagan, pumipigil sa kanyang paghinga. Ibinigay niya ang lahat. Nagpakumbaba siya. Naging utusan siya sa sarili niyang pamamahay para lang hindi magkawatak-watak ang pamilya nila pagkamatay ng asawa niya. Pero para sa mga anak niya, siya ay isa na lamang sa gabal. Isang basurang kailangang itapon para mapagkakitaan. Naramdaman ni Rosario ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod dahil sa matinding iyak na kanyang pinipigilan. Namamanhid ang kanyang mga binti dahil sa tagal ng pagkakaupo sa matigas na sahig ng aparador. Kailangan niyang gumalaw ng kaunti para ibsan ng ngalay. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang bigat sa kabilang binti. Ngunit sa kanyang paggalaw, hindi niya napansin ang isang lumang sapatos na kahoy na nasa gilid ng kanyang paa. Nasagi ito ng kanyang sakong. Tumama ang sapatos sa kahoy na dingding ng aparador. Tok, isang mahinang tunog. Ngunit sa gitna ng tahimik na opisina, naging kasing lakas ito ng isang kulog. Natigilan si Carlos. Napatigil din si Elena sa pag-ayos ng buhok nito. Bumalatay ang nakakabinging katahimikan sa loob ng silid. Pigil hininga si Rosario. Nanlaki ang kanyang mga mata sa dilim. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Pilit na pinatatahimik pati ang pagkabog ng kanyang dibdib. Diyos ko, huwag po. Parang awa niyo na. Nakita niya sa awang ng pintuan kung paano lumingon si Carlos sa direksyon ng aparador. Kumunot ang noo nito. May narinig ka ba? Pabulong na tanong ni Carlos sa asawa. Kumunot din ang noo ni Elena, lumingalinga. Dagayata. Ang rumi-rumi kasi ng nanay mo sa kusina, kaya siguro may nakapasok na dito. Hindi. Hindi yon daga. Seryosong sagot ni Carlos. Ibinaba ni Carlos ang baso ng alak sa lamesa. Unti-unti itong humakbang papalayo kay Elena. Naramdaman ni Rosario ang pag-akyat ng kaba sa kanyang lalamunan. Nakatitig siya sa mga sapatos ni Carlos na unti-unting lumalaki sa kanyang paningin sa pamamagitan ng maliit na siwang. Papalapit ng papalapit. Naririnig ni Rosario ang sarili niyang paghinga na mabilis at mababaw. Nagdasal siya ng taimtim. Kung mahuhuli siya ngayon, tiyak na bukas din ay ipapadala na siya nito sa mental asylum. Hindi siya pwedeng magpadala doon. Hindi siya baliw. Huminto si Carlos sa mismong harapan ng aparador. Nakita ni Rosario ang anino ng anak na tumakip sa maliit na liwanag mula sa awang ng pinto. Pilit na sinisilip ni Carlos kung anong nasa loob. Inabot ni Carlos ang hawakan ng pintuan ng aparador na gawa sa tanso. Naramdaman ni Rosario ang paggalaw ng pinto. Dahan-dahang hinihila ni Carlos ang hawakan. Unti-unting pumapasok ang liwanag mula sa opisina papunta sa madilim na pinagtataguan ng matanda. Pumikit si Rosario, naghihintay sa kanyang katapusan. Dahan-dahang hinila ni Carlos ang tanso na hawakan ng aparador. Ang malamig na bakal ay tila nagpapabigat sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng opisina. Bumukas ng ilang pulgada ang pintuan. Handa na sana si Carlos na silipin kung anong nasa loob nang biglang may isang itim na anino ang mabilis na tumalon mula sa itaas na bahagi ng aparador. Isang matinis at nakakagulat na ngiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Napamura si Carlos ng malakas. Napaatras siya at halos matumba nang biglang kalmutin ng isang pusang pusakal ang kanyang braso bago ito mabilis na tumakbo palabas ng opisina. Diyos ko, Carlos. Patili na sigaw ni Elena habang nakahawak sa kanyang dibdib.
Sabi ko na sa'yo, pusa lang yon. Nakakadiri talaga sa bahay na may mga ligaw na hayop na nakakapasok. Tingnan mo, nasugatan ka pa. Hinihingal si Carlos. Pinunasan niya ang tumulong pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang kamay. Tiningnan niya ang mahapding kalmot sa kanyang braso, sa kainis na ibinagsak pasara ang pintuan ng aparador nang hindi na sinisilip ang loob nito. Wala siyang ideya na sa kabilang banda ng manipis na kahoy na yon ay ang kanyang ina, nanginginig umiiyak at nagpapasalamat sa Diyos dahil naligtas ang buhay nito. Buwisit na pusa yan, gigil na bulong ni Carlos. Dumiretso siya sa mesa at inisang lagok ang natitirang alak sa kanyang baso. Kailangan na talaga nating makaalis dito, Elena. Hindi ko na rin masikmura ang lugar na to. Kinabukasan ng umaga, madilim pa rin ang anyo ni Carlos. Wala siyang tulog. Nakaupo siya sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan sa labas ng Villa Macapagal. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Binasa niya ng paulit-ulit ang text message na natanggap niya madaling araw pa lang. 2 araw na lang, Carlos. 2 araw na lang ang ibinibigay ng boss para ibalik mo ang 50 milyon na inutang mo. Kapag hindi mo na i-produce ang pera, pamilya mo ang pagbabayarin namin. Alam namin kung saan kayo nakatira. Naramdaman ni Carlos ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nanginginig niyang ibinaba ang cellphone sa dashboard. 50 milyon. Iyon ang perang isinugal niya sa isang pekeng investment scam na naging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya niya. Mga sindikato ang nakabangga niya at alam niyang hindi nagbibiro ang mga ito. Kapag hindi siya nakapagbayad, buhay nila ni Elena ang kapalit. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Hindi pwedeng maghintay. Masyadong matagal ang proseso kung hihintayin pa nilang ma-admit si Nanay Rosario sa San Lazaro Psychiatric Asylum bago siya makakuha ng legal na kapangyarihan para ibenta ang bahay. May nakahanda na siyang buyer para sa Villa Macapagal na handang magbayad ng 80 milyon ng cash. Ngunit kailangan nito ng pirma ng ina niya bago ilabas ang pera. Kailangan niya ang pirma ng matanda. Ngayon na. Mabilis na bumaba si Carlos ng sasakyan at pumasok sa loob ng mansyon. Naabutan niya si Elena na nagkakape sa sala. Elena, magbihis ka. Mabilis at seryosong utos ni Carlos. Pupunta tayo sa bayan. May bibilhin tayo. Kumunot ang noo ni Elena. Ang aga-aga pa, Carlos. At anong bibilhin natin? Wala na nga tayong pera. Tapos gagastos ka pa. Nilapitan ni Carlos ang asawa at hinawakan ito ng mahigpit sa magkabilang braso. Ang desperasyon ay pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Wala na tayong oras. Nagbanta na ang mga inutangan ko. Kailangan ko makuha ang pirma ni Mama ngayong araw mismo sa deed of absolute sale para makuha ko na ang down payment sa buyer. Nabaliw ka na ba? Singhal ni Elena pilit na kumakawala sa hawak ng asawa. Hindi pipirma ang matandang yan kung malalaman niyang ibebenta natin ang bahay. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa kanya ang basurang mansyon na to. Isang malamig at mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Carlos. Kaya nga hindi natin sasabihin na para sa bahay ang pipirmahan niya. Gagamitin natin ang kahinaan niya, Elena. Uhaw sa pagmamahal ang matandang yan. Konting lambing lang, konting drama, bibigay din yan. Tutal buwan ng birthday niya ngayon, hindi ba? Gagawa tayo ng kunwaring selebrasyon. Pagsapit ng hapon, tahimik na nagwawalis si Nanay Rosario sa may pasilyo. Pansin ni Carlos na namumutla ang kanyang ina at napakalalim ng iniisip. Tahimik lang ito, tila isang lantang gulay na natatakot gumawa ng kahit anong ingay. Mas napangiti si Carlos sa isip niya. Mas maganda ito. Kapag mahina ang isip at katawan ng matanda, mas madali itong manipulahin. Ma, isang masigla at malakas na boses ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Napatalon sa gulat si Nanay Rosario. Mabilis nitong binitawan ng walis at nanlalaki ang mga matang lumingon sa pintuan. Pumasok si Carlos na may hawak na isang malaking kahon ng cake. Kasunod niya si Elena na may dalang mga paper bag.
na naglalaman ng mga pagkain mula sa isang mamahaling restaurant. Lumusong si Carlos papalapit sa ina. Nakita niya ang pag-atras ng matanda, tila natatakot na saktan niya ito. Pero imbes na manigaw tulad ng nakagawian niya, binuksan ni Carlos ang kanyang mga braso at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Naramdaman ni Carlos ang panginginig ng manipis na katawan ni Rosario. Matigas ang ina sa kanyang pagkakayakap, tila isang estatwa. "Happy birthday, Ma!" Malambing na bati ni Carlos, ginagaya ang tono ng boses niya nung bata pa siya, nung mga panahong totoo pa ang pagmamahal niya sa kanyang ina. "Alam kong next week pa ang mismong araw mo, pero gusto na naming i-celebrate ni Elena ng maaga." Humiwalay si Carlos at hinawakan ang magkabilang balikat ng kanyang ina. Tinitigan niya ito sa mga mata. Nagkunwari siyang may lungkot at pagsisisi sa kanyang mukha. "Ma, gusto ko rin sanang humingi ng tawad," malumanay na sabi ni Carlos. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang paningin para magmukhang kaawa-awa. "Alam ko po na naging mabigat ang mga nakaraang buwan. Naging mainitin ang ulo ko dahil sa stress sa trabaho. Kami ni Elena, inaamin namin nagkulang kami sa pag-aalaga sa'yo. Patawarin mo sana kami, Ma." Lumapit din si Elena at hinawakan ang kamay ng matanda. Pinilit nitong ngumiti kahit kitang-kita ni Carlos na nandidiri ito sa magaspang na kamay ng kanyang ina. "Oo nga, Ma. Pasensya na po sa mga nasabi ko kahapon. Stress lang po talaga kami. Kaya ngayon gusto naming bumawi sa'yo. Halika na po sa dining table, saluhan niyo kami." Tahimik lang si Nanay Rosario. Hindi ito nagsalita. Tanging ang mga mata nito ang nagmamasid pabalik-balik kay Carlos at Elena. Kumunot ng bahagya ang noo ni Carlos sa isip niya. Bakit hindi umiiyak ang ina niya sa tuwa? Dati kapag nilalambing niya ito, kahit kaunti agad itong naiiyak at nagpapasalamat. Ngunit ngayon, may kakaiba sa mga tingin nito na hindi niya mabasa. Pero binaliwala yun ni Carlos. Inalalayan niya ang matanda papunta sa hapagkainan. Inihanda nila ang mga pagkain. Pinagkahiwa niya ng paboritong cake ang kanyang ina. Nagpanggap silang isang masaya at perpektong pamilya. Habang kumakain, napansin ni Carlos na hindi man lang ginalaw ng kanyang ina ang cake. Nakatitig lang ito sa plato. Panahon na. Tumikhim si Carlos. Kinuha niya mula sa kanyang tabi ang isang itim na folder. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa ibabaw ng mesa at inilapit sa kanyang ina. "Ma, may regalo nga pala ako sa'yo." Nakangiting sabi ni Carlos. Binuksan niya ang folder, inilalantad ang isang makapal na bungkos ng mga papeles. Tiningnan ito ni Rosario. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon. "Ano ito, anak?" Mahinang tanong ng matanda. "Health insurance po, Ma." Mabilis at kumpiyansang sagot ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila isang ahente na nag-aalok ng magandang buhay. "Kumuha ako ng napakagandang policy para sa'yo. Premium healthcare. Kapag napirmahan mo ito, pwede ka nang magpa-check-up kahit anong oras sa mga pinakamagandang ospital ng libre." "Sagot ko na ang lahat, Ma. Gusto ko kasing masigurado ang kalusugan mo dahil mahal na mahal kita." Iniabot ni Carlos ang isang itim na ballpen sa kanyang ina. Kinuha yun ni Rosario. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi sa isang emosyong pilit nitong itinatago. Nilapit ni Carlos ang mga papeles sa ina. Ginamit niya ang pagkakataong yon upang idikit ang kanyang hinlalaki sa pinakaitaas na bahagi ng unang pahina. Tinikpan ng kanyang malaking hinlalaki ang nakabold na mga salitang "Special Power of Attorney" and "Deed of Absolute Sale." Ang nakikita lang ay ang bahaging naglalaman ng mga blankong linya para sa pangalan at pirma. "Dito lang po sa may ibaba, Ma. 3 beses po kayong pipirma dyan at saka doon sa susunod na pahina." Turo ni Carlos pilit na pinapakalma ang kanyang boses kahit na halos lumabas na ang puso niya sa dibdib sa sobrang kaba. Nakita ni Carlos kung paano inilapit ni Nanay Rosario ang dulo ng ballpen sa papel. "Kunti na lang.
isang iglap na lang, makukuha na niya ang pirma. Masasave na ang buhay niya. Makukuha na niya ang 50 milyon at maibebenta na niya ang bahay na ito para maging malaya. Pero biglang huminto ang kamay ng matanda. Nakaangat ang ballpen 1 pulgada mula sa papel. Unti-unting inangat ni Nanay Rosario ang kanyang paningin. Tinitigan niya ang hinlalaki ni Carlos na mariing nakadiin sa itaas ng papel. Pagkatapos tumitig ang matanda ng diretso sa mga mata ni Carlos, isang malamig malalim at nakakapasong titig. Naramdaman ni Carlos ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang titig na yon ng kanyang ina ay hindi titig ng isang ulyanin at mahinang matanda. Titig yon ng isang taong alam ang lahat. Bakit tinatakpan mo ang itaas ng papel, Carlos? Mahinang tanong ni Rosario. Bumilis ang tibok ng puso ni Carlos. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Pilit siyang tumawa para itago ang kaba. Ito ba mawala to? Nilulukot lang kasi ng hangin galing sa electric fan, kaya pinipigilan ko. Sige na, pumirma ka na. Para matapos na tayo at makapagpahinga ka na. Mas lalong inilapit ni Carlos ang papel. Iniipit na niya ang kanyang ina. Nakatitig lang si Rosario sa ballpen na hawak niya. Dahan-dahan. Inilapit niya ang dulo ng panulat sa puting papel. Pinigilan ni Carlos ang kanyang paghinga. Nakangiti si Elena sa gilid, naghihintay sa tagumpay ng kanilang masamang plano. Idinikit ni Rosario ang ballpen sa papel. Pipirma na ba siya? Nakatitig si Nanay Rosario sa dulo ng ballpen na nakadikit sa puting papel. Ramdam niya ang init ng hininga ni Carlos sa kanyang tabi, isang hiningang amoy kape at desperasyon. Ramdam din niya ang mapanuring mga mata ni Elena na tila mga buwitreng naghihintay ng hudyat para lumapa. Sige na, ma. Pirma na. Bulong ni Carlos. Ang boses nito ay hindi na kasing tamis ng kanina. May halong pagmamadali. May halong utos. Huminga ng malalim si Rosario. Alam niya kung anong nakasulat sa ilalim ng hinlalaki ng kanyang anak. Alam niya ang katotohanang nakatago sa likod ng mga ngiting plastik na ipinapakita nila simula pa kaninang hapon. Kung pipirma siya ngayon, hindi lang ang bahay ang mawawala sa kanya, pati ang kanyang kalayaan at ang huling alaala ni Arturo ay tuluyan ng mapupunta sa kamay ng mga halimaw. Biglang nanginginig ang kamay ni Rosario. Hindi ito pag-arte lang. Ang takot at puot na namumuo sa kanyang dibdib ay lumalabas sa kanyang mga daliri. Maanong nangyayari? Inis na tanong ni Carlos nang makitang gumuhit lang ng isang mahaba at pangit na linya ang ballpen sa papel imbes na pirma. Ang kamay ko, anak. Nanginginig na, sabi ni Rosario. Nangihina ako. Hindi ko mahawakan ng maayos ang panulat. Diyos ko naman, singhal ni Elena mula sa kabilang dulo ng mesa. Pirma lang, ma. Kahit squiggle lang, sige na. Pinilit ni Rosario na ilapit muli ang ballpen, ngunit sa pagkakataong ito, sinadya niyang ibuhos ang lahat ng kanyang bigat sa kanyang siko. Sa pagkakamali niya, nasagi niya ang bukas na bote ng tinta na nasa tabi ng folder, isang bote ng tintang ginagamit ni Carlos para sa kanyang mga fountain pen. Talsik. Ang itim na likido ay kumalat sa puting papel ni Lalamon, ang mga nakasulat na letra at tinatakpan ng linya kung saan dapat sana ay pipirma si Rosario. Ang folder ay naging isang madilim na gulo ng basa at itim na mantsa. Ay ang dumi na dumihan ang papel. Bulalas ni Rosario, kunwaring nagugulat at nag-aalala. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa dining room. Dahan-dahang binitawan ni Carlos ang folder. Ang kanyang mga kamay ay kuyom, ang kanyang mga libro-libro ay pumuputi sa higpit. Ang kanyang mukha na kanina lang ay nakasuot ng maskara ng isang mapagmahal na anak ay uent-unting nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang panga ay tumigas. Bam! Hinampas ni Carlos ang mesa ng buong lakas. Tumalon ang mga plato at baso.
Napatalon din si Rosario sa takot. Gago ka ba talaga, ma? Sigaw ni Carlos, wala na ang ma na malambing. Ang boses niya ngayon ay puno ng lason. Pinaglaruan mo ba ako, ha? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang papel na yan, ninin? Yan. Carlos, anak, hindi ko sinasadya. Pabulong na sabi ni Rosario, ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na marinig ang sariling anak na tawagin siyang gago. Sinadya mo yan. Saban ni Elena na ngayon ay nakatayo na rin at dinuduro ang biyenan. Nakita ko sinadya mong sagiin ang tinta. Napaka-ingrata mong matanda ka. Kami na nga ang nag-aalaga sa'yo. Kami na ang gumagastos para sa pagkain mo. Tapos ito ang isasagot mo sa amin. Alaga sa unang pagkakataon. Nagsalita si Rosario nang may bahid ng katapangan. Ang tawag niyo ba sa pagpapalinis sa akin ng sahig habang nakatuhod ay alaga? Ang tawag niyo ba sa pagpapahiya sa akin sa harap ng mga katulong ay pagmamahal? Nagkatinginan si Carlos at Elena. Tila nagulat sila na marinig ang matanda na sumasagot. Ngunit sa halip na mahiya, mas lalong nagalab ang galit ni Carlos. Nilapitan niya ang kanyang ina at hinawakan ito ng marahas sa braso. Wala kang karapatang magreklamo. Ang bahay na ito ay kailangan naming ibenta para mabuhay kami. At kung ayaw mong pumirma ng maayos, huwag mo kaming sisihin kung mas maaga kang makakarating sa San Lazaro. Sa gitna ng sigawan, bumukas ang pinto sa harap at pumasok si Dante. Mukhang talo na naman sa sugal at mas lalong masama ang timpla kaysa kay Carlos. Ano na namang ingay ito? Ungol ni Dante. Hindi ba nakapirma ang matanda? Hindi sinira niya ang papel. Sumbong ni Elena. Lumapit si Dante kay Rosario. Ang amoy ng alak at galit ay sumasama sa hangin. Tumingin siya sa kanyang ina nang may pandidiri. Pagkatapos lumingon siya sa maliit na side table kung saan nakapatong ang kaisa-isang bagay na pinakamahalaga kay Rosario, ang nakakwadrong litrato ni Don Arturo. Ayaw mong tumulong, ma? Tanong ni Dante sa isang malamig at mapanakit na tono. Kinuha ni Dante ang litrato. Huwag, Dante, bitawan mo yan. Sigaw ni Rosario, pilit na bumabangon para abutin ang litrato ng asawa. Bakit, ano bang silbi ng patay na ito sa'yo? Itinaas ni Dante ang litrato. Kung hindi ka pipirma sa bagong papel na kukunin ni Carlos, bukas itatapon ko ito sa basura. O kaya naman, babasagin ko ito sa harap mo para makita mo kung paano nadudurog ang alaala ng tatay namin na wala ring kwenta dahil hindi kami iniwanan ng pera. Dante, tatay mo siya. Hagulgol ni Rosario. Wala akong pakialam. Sigaw ni Dante. Ang kailangan ko ay pera, hindi litrato. Bukas, ma. Bukas na bukas din kukuha si Carlos ng panibagong set ng papeles. Kapag hindi ka pa pumirma, hindi lang ito ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong sa semento ka matutulog sa loob ng asylum. Ibinagsak ni Dante ang litrato, pabalik sa mesa, hindi sapat para mabasag, pero sapat para ipakita ang kawalan ng respeto. Pagkatapos, tinalikuran nila si Rosario. Magdusa ka dyan, Ulyanin. Huling hirit ni Elena bago sumunod sa dalawang magkapatid paakyat ng hagdan. Naiwan si Rosario na nakaupo sa dilim ng dining room. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang balikat ay masakit pa rin mula sa pagkakatulak ni Dante kagabi at ang kanyang puso ay tila isang basag na baso na hindi na kailanman mabubuo. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na nabuo sa loob niya. Isang apoy na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang pasensya ay umabot na sa dulo. Ang kanyang pagiging martir ay natapos na sa sandaling narinig niyang bastusin ng sarili niyang mga anak ang kanilang ama. Tumayo si Rosario. Hindi na siya nanginginig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang litrato ni Arturo. Hinalikan niya ang salamin nito.
Arturo, bulong niya. Patawarin mo ako kung naging mahina ako, pero hindi ko hahayaang sirain nila ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi ko hahayaang maging ganito sila, kalupit ng walang kabayaran. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Sa ilalim ng isang malaking garapon ng bigas, may nakatagong isang lumang address book. Kinuha niya ito at hinanap ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Tiningnan niya ang orasan. 11:00 na ng gabi. Kinuha niya ang telepono sa dingding. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pumindot sa mga numero. Bawat tunog ng dial tone ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang kalayaan. Sa ikatlong ring may sumagot. Hello! Ang boses ng isang matandang lalaki. Antok, pero formal. Attorney Ricardo. Ang boses ni Rosario ay matatag walang bakas ng pag-aalinlangan. Si Rosario ito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Rosario, Diyos ko napatawag ka. May nangyari ba? Kailangan ko po ang tulong niyo. Sabi ni Rosario habang nakatingin sa hagdan kung saan natutulog ang kanyang mga anak, walang kamalay-malay sa bagyong darating. Handa na po akong buksan ang huling testamento ni Arturo at kailangan ko pong gawin iyon bago nila ako tuluyang maipakulong sa isang lugar na hindi ko na matatakasan. Naiintindihan ko, Rosario. Sagot ni Ricardo, ang boses ay puno ng seryosong determinasyon. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mong ito. Huwag kang mag-alala. Magkikita tayo bukas. Huwag kang gagawa ng anumang kilos na makakapagpahalata sa kanila. Salamat, Ricardo. Salamat. Ibinaba ni Rosario ang telepono. Lumingon siya sa paligid ng Villa Macapagal. Ang bahay na ito ay naging saksi sa kanyang paghihirap, pero simula sa araw na ito ang magiging saksi sa kanyang pagbangon. Paakyat na sana siya sa kanyang kwarto nang mapansin niya ang anino sa dulo ng pasilyo. Isang tao ang nakatayo doon, nakikinig. Tumitig ng matagal si Nanay Rosario sa aninong nasa dulo ng pasilyo. Halos tumigil ang kanyang paghinga. Ngunit nang dahan-dahang gumalaw ang anino patungo sa liwanag, nakita niya ang mukha ni Maria, ang kaisa-isang katulong sa bahay na matagal na nilang kasama. Nakatingin si Maria sa kanya nang may halong awa at takot. Nakita nito ang lahat, ang pagmamalupit ni na Carlos at Dante at ang lihim na pagtawag ni Rosario sa telepono. Nay Rosario, pabulong na tawag ni Maria. Huwag po kayong mag-alala. Wala po akong nakita, wala po akong narinig. Nakahinga ng maluwag si Rosario. Nilapitan niya ang katulong at hinawakan ang kamay nito. Salamat, Maria. Salamat. Kinabukasan maagang umalis sina Carlos at Elena para sa isang importante raw na lakad na alam ni Rosario ay ang pagkuha ng panibagong dokumentong pipilitin nilang ipapirma sa kanya. Si Dante naman ay tulog pa dahil sa sobrang kalasingan kagabi. Ito na ang pagkakataon niya. Nagsuot si Rosario ng isang simpleng blusa at tinakpan ang kanyang mukha ng isang manipis na belo. Lumabas siya ng Villa Macapagal sa pamamagitan ng pinto, sa likod sa tulong ni Maria na nagkunwaring nagdidilig ng halaman sa harap para abalahin ang driver. Sumakay si Rosario sa isang tricycle. Pagkatapos ay sa isang diip patungo sa isang maliit at tahimik na kafe sa sentro ng Tagaytay. Habang tumatakbo ang sasakyan, nadarama niya ang hangin sa kanyang mukha. Kay tagal na niyang hindi nakakalabas ng bahay ng mag-isa. Para siyang isang ibon na pansamantalang nakalaya sa hawla. Pagdating sa kafe, nakita niya agad ang isang matandang lalaki na nakasuot ng salamin at maayos na polo, si Attorney Ricardo. Agad itong tumayo nang makita siya. Rosario? Bati ni Ricardo, ang boses ay puno ng paggalang. Inalalayan niya ang matanda na maupo. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Mukhang napakalaki ng ipinayat mo. Hindi nakasagot agad si Rosario. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na may mga bakas pa ng galos at pasa. Mahabang kwento, Ricardo, pero tama ka. Hindi na ito ang buhay na pinangarap namin ni Arturo. Bumuntong hininga si Ricardo
at kinuha ang kanyang briefcase. Alam mo, bago mamatay si Arturo, madalas kaming mag-usap. Hindi siya bulag, Rosario. Alam niya ang ugali ni na Carlos at Dante. Alam niyang kapag wala na siya, ang mga ari-arian ang uubos sa pagkatao ng mga anak niyo. May inilabas na isang makapal na envelope si Ricardo. Mula rito ay hinugot niya ang isang piraso ng papel na may kulay pulang border at mga opisyal na selyo. Ito ang dahilan kung bakit kita pinatawag noon pa, pero sabi mo ay hindi ka pa handa. Simula ni Ricardo, ito ang deed of absolute sale ng Villa Macapagal at lahat ng lupain sa paligid nito. Hindi ito bahagi ng mana na pwedeng pag-awayan ng mga anak niyo. Ginawa ito ni Arturo 2 buwan bago siya pumanaw. Nanlaki ang mga mata ni Rosario. Ano ang ibig mong sabihin? Ibinenta ni Arturo ang lahat sa iyo, Rosario. Sa halagang ₱1 bilang tanda ng pagmamahal, paliwanag ng abogado. Legal na nailipat ang titulo sa pangalan mo pa lang nung buhay pa siya. Ang ibig sabihin, ikaw ang nag-iisang may-ari ng lahat. Walang karapatan si Carlos, si Dante, o kahit sino man na pakialaman ng bahay na ito nang walang pahintulot mo. At higit sa lahat, hindi ka nila pwedeng ideklarang incompetent para lang makuha ito dahil ang titulong ito ay protektado ng isang lihim na kasunduan. Nanginginig na inabot ni Rosario ang dokumento. Binasa niya ang kanyang pangalan, Maria Rosario Macapagal, sole owner. May iniwan din siyang sulat para sa'yo. Sabi ni Ricardo, sabay abot ng isang maliit na sobreng puti. Binuksan ni Rosario ang sobre. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang sulat kamay ni Arturo. Mahal kong Rosario. Alam kong pagdating ng panahong binabasa mo ito, mabigat ang iyong puso. Patawarin mo ako kung tila wala akong tiwala sa ating mga anak. Pero bilang ama, nakita ko ang dilim sa kanilang mga mata na ayaw mong makita bilang isang ina. Ang dokumentong hawak mo, ang iyong kalasag. Huwag mong hayaang tapakan nila ang iyong dignidad. Ang Villa Macapagal ay hindi lang semento at bakal. Ito ang ating pag-ibig. Gamitin mo ito sa paraang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Palaging nagmamahal, Arturo. Niyakap ni Rosario ang sulat. Humikbi siya ng tahimik sa loob ng kafe. Nadama niya ang pagmamahal ng asawa na tila ba nakatayo ito sa kanyang likuran at pinoprotektahan siya laban sa kalupitan ng kanilang mga anak. Anong plano mo ngayon, Rosario? Tanong ni Ricardo. Maari nating ireklamo ang ginawa nilang pagmamalupit sa iyo. Maari nating ipakita ang titulong ito at palayasin sila. Nagpunas ng luha si Rosario. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga batang may sakit na nakikita niya sa tapat ng kafe na humihingi ng limos. Naalala niya ang pangarap nila ni Arturo noon na magtayo ng isang orphanage, isang bagay na hindi nila nagawa dahil naging abala sila sa pagpapalago ng negosyo para sa kanilang mga anak na naging ganid. Hindi pa ngayon, Ricardo. Sabi ni Rosario na may bagong tatag sa boses. Kailangan ko munang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni na Carlos sa akin. Pero gusto ko ihanda mo ang mga papeles para sa isang donasyon. Gusto ko kapag wala na ako, ang Villa Macapagal ay mapupunta sa isang organisasyong mag-aalaga sa mga batang walang matuluyan. Sigurado ka ba dyan? Sigurado na ako. Ang mga anak ko ay may sapat na lakas para magtrabaho pero pinili nilang maging mga buwitre. Hindi sila nararapat sa biyayang ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, maingat na itinago ni Rosario ang titulo sa loob ng kanyang damit malapit sa kanyang puso. Nagpasalamat siya kay Ricardo at nagmadaling bumalik sa mansyon bago pa siya mapansin ni na Carlos. Pagsapit niya sa gate ng Villa Macapagal, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang kotseng itim ni Carlos ay nakaparada na sa tapat. Pero hindi lang iyon. May isa pang sasakyan na nakaparada sa gilid. Isang puting van. May nakasulat sa gilid ng van San Lazaro Psychiatric. Nanigas ang buong katawan ni Rosario. Ang kanyang tuhod ay nanghina.
Ang takot na kanina lang ay nawala, ay muling bumalik ng mas matindi. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang sala ay maliwanag. Nakita niya si Carlos na nakatayo. May hawak na baso ng alak at si Elena na nakangiti ng mapait. Habang may kausap na dalawang lalaking nakaputi, mga lalaking may dalang folding stretcher at mga tali. Nandito na pala ang mahal nating ina. Malamig na bati ni Carlos. Tiningnan niya ang kanyang relo. Eksakto ang dating mo, ma. May mga kaibigan akong gustong makilala mo. Sabi ko sa kanila, medyo naliligaw ka na sa sarili mong bahay, kaya kailangan mo ng mga taong mag-aalaga sa iyo ng professional. Napatingin si Rosario sa puting van sa labas, pagkatapos ay sa mga lalaking nakaputi. Carlos, ano ito? Nanginginig na tanong ni Rosario. Ito ang paraan para makapagpahinga ka na, ma. Sabi ni Carlos habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dadalhin ka nila sa isang tahimik na lugar. Doon hindi mo na kailangang mag-alala sa bahay sa amin o sa kahit ano. At huwag kang mag-alala. Pipirmahan ko na ang lahat para sa'yo. Lumapit ang dalawang lalaking nakaputi kay Rosario. Nay, sumama na po kayo sa amin ng matiwasay. Sabi ng isa sa mga lalaki habang hinahawakan siya sa braso. Nakatayo si Dante sa itaas ng hagdanan, tahimik na pinapanood ang lahat. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga braso ay nakakrus. Sa dibdib ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na walang mababasang emosyon. Kagigising niya lang dahil sa ingay sa ibaba. Ang sakit ng kanyang ulo dahil sa hangover ay napalitan ng isang mapurol na kaba nang makita niya ang puting van ng San Lazaro Asylum na nakaparada sa labas. Alam niya ang plano ni Carlos. Sinabi sa kanya ng kapatid niya na ito na ang huling paraan para makuha nila ang pera. Ang kailangan niya lang gawin ay manahimik. Pera kapalit ng pananahimik. Tila isang patas na kasunduan para sa kanya. Ngunit habang pinapanood niya ang dalawang unipormadong lalaki na papalapit sa kanyang ina, may isang bagay sa loob ni Dante ang nagsimulang mag-alsa. Nakita niya kung paano pilit na kumakawala si Nanay Rosario mula sa pagkakahawak ng mga lalaki. Ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng takot, isang dalisay, natakot na tumago sa pader ng galit at kasakiman na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi ako baliw. Sigaw ni Rosario, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Carlos, anak, pakinggan mo ako. Hindi ako pwedeng dalhin doon. Bitawan ninyo ako. Ngunit si Carlos ay nanatiling walang kibo. Tinalikuran niya ang kanyang ina at muling nagsalin ng alak sa baso. Para sa kanya tapos na ang usapan. Huwag kayong makinig sa kanya. Malamig na utos ni Carlos sa mga lalaki. Bahagi iyan ng kanyang kondisyon. Nagiging magulo siya at malakas magsalita. Dalhin na ninyo siya bago pa lumala ang sitwasyon. Naramdaman ni Dante ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Naalala niya noong bata pa siya, noong minsan siyang muntik malunod sa swimming pool ng kanilang kapitbahay. Ang mga mata ng kanyang ina noon, puno ng matinding takot, ay kaparehong-kapareho ng mga matang nakikita niya ngayon habang ito'y sa pilitang kinakaladkad palabas ng pinto. Tulong. Tulungan niyo ako. Pagmamakaawa ni Rosario habang pilit na inilalaban ang kanyang payat na katawan. Hinila siya ng walang awa ng mga lalaki. Tila isa siyang hayop na dinadala sa katayan. Ang kanyang mga paa ay kinakaladkad sa marmol na sahig na minsan niyang ipinagmamalaki. Ang belo na tumatakip sa kanyang mukha ay nahulog, ipinapakita ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Bumaba si Dante ng ilang hakbang. Naramdaman niya ang pagnanais na sumigaw, na pigilan ang nangyayari. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay nagsasabi sa kanya na mali ito, na ito ay kasalanan sa Diyos, na kahit gaano niya kinamumuhian ang kahirapan, hindi ito sapat na dahilan para ipatapon ang sariling ina. Carlos? Mahinang tawag ni Dante. Lumingon si Carlos sa kanya, ang mga mata nito
ay kasing lamig ng yelo. Isang tingin na nagsasabing, manahimik ka kung ayaw mong madamay. Sa isang iglap nag-alangan si Dante. Kinagat niya ang kanyang labi. Kung pipigilan niya si Carlos anong mangyayari, hindi pa rin nila mababayaran ang mga utang. Magugulo lang ang lahat. Ang pangako ni Carlos na bibigyan siya ng 10 milyong piso kapag nabenta na ang bahay ay biglang pumasok sa kanyang isipan. 10 milyon, sapat na yon para makapagsimula siyang muli. Sapat na para layuan ang mga taong pinagkakautangan niya. Sapat na para mabuhay ng komportable nang hindi na kailangan pang magtrabaho. Pinili ni Dante na manahimik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang marinig niya ang huling sigaw ng kanyang ina bago ito tuluyang maisakay sa van. Mga wala kayong utang na loob, mga hayop kayo. Ang tunog ng pagsara ng pintuan ng van ay tila isang hatol na ibinaba sa kanilang pamilya. Sumunod ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo, kasabay ang pagtahimik ng buong villa makapagal. Nang buksan ni Dante ang kanyang mga mata, wala na ang van. Wala na rin ang kanyang ina. Ang tanging naroon ay si Carlos na nakangiti ng mapakla habang itinataas ang kanyang baso. Tagumpay, sabi ni Carlos. Hindi sumagot si Dante. Bumaba siya ng hagdanan at dumiretso sa kusina para kumuha ng isang bote ng beer. Kailangan niya ng alak para patayin ang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsasabing nagkasala siya ng isang bagay na hindi na kailanman mapapatawad. Hindi nila alam na bago pa man dumating ang van, may isang importanteng bagay na nagawa na, si Nanay Rosario. Habang siya ay kinakaladkad, sinadya niyang idulas ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang palda at inilaglag ang isang maliit na bagay sa ilalim ng sofa, sa sala. Isang piraso ng nakatuping papel. Ang resibo ng pagtawag niya kay Attorney Ricardo kagabi na may nakasulat na numero ng telepono. Samantala, sa loob ng nakakulong at madilim na silid, naramdaman ni Rosario ang pinakamatinding pag-iisa sa buong buhay niya. Ikinulong siya sa isang kwarto na may malambot na pader at walang bintana. Ang tanging kasama niya ay isang maliit na kama at ang malamig na hangin na nagmumula sa aircon. Ang titulong nakatago sa kanyang damit ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit hindi nito naaalis ang bigat sa kanyang puso. Narinig niya ang pag-uusap ng mga nurse sa labas ng kanyang pinto. Grabe. Yung mga anak nung matanda, no, walang pakialam talaga. Basta na lang iniwan dito ang nanay nila. Oo nga, sabi nung isa bayad na raw ng 1 taon ang stay ni Mrs. Macapagal dito. Pagkatapos noon, bahala na raw ang gobyerno sa kanya. Kawawa naman. Ang ganda pa naman ng bahay nila. Akalain mo ang sarili mong pamilya ang magtatapon sa iyo na parang basura. Pinakinggan ni Rosario ang lahat. Ang bawat salita ay karagdagang patalim na ibinabaon sa kanyang likod. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Ito na ba ang katapusan niya? Mabubulok na lang ba siya sa lugar na ito habang nagpapakasa sa sayaman ang kanyang mga anak? All is lost. Naramdaman ni Rosario ang pagkawala ng lahat ng pag-asa. Nawala na ang kanyang bahay, ang kanyang kalayaan at ang kanyang mga anak. Ang tanging natitira sa kanya ay isang piraso ng papel na nagpapatunay na siya ang may-ari ng lahat ng nawala sa kanya. Ngunit paano niya ito magagamit kung nakakulong siya dito? Habang lumulubog ang araw, ang tanging liwanag na pumapasok sa kanyang silid ay mula sa maliit na siwang sa ilalim ng pintuan. Nakatitig siya roon, iniisip ang mukha ni Arturo. Hinihiling na sana ay panaginip lang ang lahat. Bigla narinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanyang pintuan. Mabibigat, nagmamadali. Pagkatapos ay narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Boses ng isang nurse. Diyos ko, sino po kayo? Bawal po kayong pumasok dito. Sumunod ang malakas na kalabog. Tila may nabuksang pinto ng sapilitan. Kumabog ang dibdib ni Rosario. Anong nangyayari sa labas?
Biglang bumukas ang lock ng kanyang pintuan. Narinig niya ang tunog ng mga susi. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula sa liwanag ng pasilyo, nakita ni Rosario ang isang pamilyar na mukha. Hindi ito si Carlos. Hindi ito si Dante, isang lalaking nakauniporme ng pulis. At sa likod nito, nakatayo si Attorney Ricardo. Ang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Napatayo si Nanay Rosario nang makita niya si Attorney Ricardo na kasama ang hepe ng pulisya ng Tagaytay. Ang pag-asa na kanina lang ay tila isang malayong bituin ay biglang naging isang nag-aalab na araw sa loob ng kanyang madilim na silid. Rosario. Sigaw ni Ricardo habang mabilis na lumalapit sa kanya. Tinanggal nito ang suot na coat at ipinatong sa nanginginig na balikat ng matanda. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Ricardo. Nanginginig na, sabi ni Rosario. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng ginhawa. Akala ko, dito na ako mamamatay. Hindi mangyayari yon, maring sabi ng abogado. Bumaling siya sa hepe ng pulisya. Chief, nakita niyo na po. Walang court order, walang tamang proseso. Ito ay malinaw na kaso ng illegal detention at coercion. Ang hepe, isang matipunong lalaki na may malaking bigote, ay tumango ng seryoso. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Macapagal. Narito kami para siguraduhin ang kaligtasan niyo. Wala silang karapatang ikulong kayo dito, labag sa inyong kalooban. Paano sila napunta rito? Ang lahat ay nagsimula sa isang tawag. Kaninang umaga, pagkaalis ni Rosario, hindi mapakali si Maria. Naglilinis siya sa sala nang makita niya ang isang piraso ng papel na nakatupi sa ilalim ng sofa, ang papel na sinadyang ihulog ni Rosario. Kinuha niya ito at nakita ang numero ni Attorney Ricardo. Agad niyang tinawagan ng abogado gamit ang kanyang sariling cellphone. Attorney, si Maria po ito, katulong sa Villa Macapagal. Kinuha po si Nanay Rosario, dinala po siya sa San Lazaro. Nang marinig yon ni Ricardo, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Alam niyang iligal ang ginagawa ni na Carlos. Agad siyang dumiretso sa istasyon ng pulis, ipinakita ang kopya ng titulo ng lupa na nagpapatunay na si Rosario ang nag-iisang may-ari at ipinaliwanag ang sitwasyon sa hepe na isang malapit na kaibigan ng yumaong si Don Arturo. Pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang asylum. Habang inilalabas si Rosario, mula sa kanyang silid, sinalubong sila ng direktor ng ospital, isang lalaking payat at kinakabahan. Chief Attorney, teka lang po, may papeles po kami na pinirmahan ni Mr. Carlos Macapagal. Siya ang legal guardian. Walang bisa ang mga papeles na, yan puputol ni Ricardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sinisigurado ko sa iyo, Direktor, na sasampahan namin kayo ng kaso bilang kasabwat sa krimeng ito kung hindi niyo pakakawalan ang kliyente ko ngayon din. Namutla ang direktor. Walang nagawa, kundi ang hayaan silang makaalis. Sa loob ng sasakyan ng pulis, tahimik si Rosario habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga alitap-tap na gumagabay sa kanya pabalik sa kanyang teritoryo. Ang takot at paghihinagpis ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Pagdating nila sa Villa Macapagal, tahimik ang bahay. Malamang ay tulog na ang kanyang mga anak, nagdiriwang sa kanilang pansamantalang tagumpay. Anong gusto mong gawin, Rosario? Tanong ni Ricardo nang makarating sila sa tapat ng gate. Pwede na natin silang arestuhin ngayon din. Umiling si Rosario. Hindi pa. May mas maganda akong plano, Ricardo. Kung aarestuhin natin sila ngayon, magmumukha lang silang biktima. Gusto kong maranasan nila ang pagbagsak mula sa pinakamataas. Gusto kong ipatikim sa kanila ang pait ng pag-asa bago ko ito bawi. Nagkatinginan si Ricardo at ang hepe tila naguguluhan.
Ngunit nakita nila sa mga mata ni Rosario ang isang talino at tapang na hindi nila nakita dati. Ito na ang reyna ng Villa Macapagal na matagal nang natutulog. Pumasok si Rosario sa bahay ng mag-isa habang si Ricardo at ang mga pulis ay nag-abang sa labas na katago sa dilim. Naabutan niya si Carlos sa sala, umiinom pa rin ng alak habang nanonood ng TV. Nang makita siya ni Carlos, halos maibugan nito ang kanyang iniinom. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Mima, paano? Paano ka nakalabas? Anak, ang boses ni Rosario ay kalmado ngunit may nakatagong lamig na nagpatindig sa balahibo ni Carlos. Bumalik ako. Paano ulit ni Carlos habang mabilis na itinatago ang kanyang cellphone? Hindi na yan mahalaga, sabi ni Rosario habang dahan-dahang umuupo sa sofa sa tapat ng anak. Naisip ko ang lahat habang nasa bakasyon ako. Tama ka, Carlos. Matanda na ako. Pagod na ako. Hindi ko na kayang alagaan ang bahay na ito. Hindi ko na rin kayang alagaan ang sarili ko. Kumunot ang noo ni Carlos. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang inaasahan niya ay sigawan at sumbatan, hindi isang biglaang pagsuko. Pinapatawad ko na kayo. Patuloy ni Rosario, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Kayo ni Dante, ikaw at si Elena, pinapatawad ko na kayo sa lahat. At bilang patunay, pumapayag na akong ibenta ang bahay. Natigilan si Carlos. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang dahan-dahang pagsilay ng ngiti. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Di talaga, ma? Oo, sagot ni Rosario. Pagod na akong lumaban. Gusto ko na lang ng kapayapaan sa mga huling araw ng buhay ko. May isang kondisyon lang ako. Kahit ano, ma. Kahit ano. Mabilis na sagot ni Carlos, ang kanyang mga mata ay kumikinang na sa imahe ng pera. Gusto kong dito sa bahay gawin ang bentahan, sabi ni Rosario. Bukas na bukas din. Tawagan mo ang buyer mo. Gusto kong makita siya. Gusto kong personal na iabot sa kanya ang susi ng bahay na ito. At gusto kong kayong tatlo ni na Dante at Elena ay naririto para saksihan ang lahat. Ito ang huling araw natin bilang isang pamilya sa loob ng pamamahay na ito. Ang puso ni Carlos ay halos sumabog sa tuwa. Napakadali pala. Hindi na niya kailangan ng pekeng medical records. Hindi na niya kailangan ng asylum. Ang kailangan lang pala niya ay itulak ang kanyang ina sa dulo para ito sumuko. Walang problema, mabukas ng umaga. Nandito na ang buyer. At sisiguraduhin kong nandito rin si Dante at si Elena. Masayang sabi ni Carlos. Niyakap niya ang ina, isang yakap na puno ng pagkukunwari at kasakiman. Hindi gumanti ng yakap si Rosario. Nanatili siyang matigas na parang bato. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Carlos, panatag sa isip na malapit na niyang makuha ang lahat, si Rosario naman ay gising na gising. Pumunta siya sa harap ng altar ni Arturo. Sinindihan niya ang isang kandila. Arturo, mahal ko. Bulong niya sa hangin. Bukas na ang katapusan ng lahat. Patawarin mo ako sa gagawin ko sa ating mga anak. Ngunit kailangan kong ituro sa kanila ang leksyon na hindi mo na ituro noong nabubuhay ka pa. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, isang regalong hindi pa nababawi sa kanya ni Elena. Hinanap niya ang isang numero sa kanyang phone book. Isang numero na matagal na niyang itinatago para sa pagkakataong ito. Tumawag siya. Hello, Sister Carmen. Rosario, napatawag ka. Kumusta? Sagot ng isang malambing na boses sa kabilang linya. Si Sister Carmen, ang madre na namamahala sa bahay Kalinga, isang ampunan para sa mga batang ulila. Sister, handa na po ako. Sabi ni Rosario, ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ang pangarap po natin ni Arturo, tutuparin ko na po bukas. Pwede po bang dalhin niyo ang mga bata dito sa Villa Macapagal bukas ng umaga? Bakit, anong meron, Rosario? Ngumiti si Rosario, isang nangiting mapait ngunit puno ng pag-asa. Bukas, sister.
Bukas nyo na matatanggap ang pinakamalaking donasyon na matatanggap ng Bahay Kalinga. Magkakaroon na ng bagong tahanan ang mga bata. Ang Villa Macapagal, handa na para sa kanila. Para kay Elena, ang umagang yon ay ang pinakamaganda sa buong buhay niya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng Villa Macapagal ay tila mas makinang kaysa dati. Ang simoy ng hangin mula sa Tagaytay ay tila mas sariwa. Bawat sulok ng mansyon na dati niyang kinaiinisan ay tila naging isang obra maestra sa kanyang paningin dahil sa wakas mapapasakamay na nila ito o mas tamang sabihin ang perang katumbas nito. Habang naglalagay ng mamahaling lipstick sa harap ng salamin, hindi niya mapigilang ngumiti. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Mukha siyang isang milyonarya. At sa loob lang ng ilang oras, magiging totoo na ang lahat. 80 million pesos, Carlos. 80 million. Sabi niya sa asawa na kasalukuyang nag-aayos ng necktie. Pagkatapos nating bayaran ang mga utang mo, may matitira pa sa ating halos 30 million. Makakabili na tayo ng bagong bahay sa Forbes Park. Makakapag-travel na tayo sa Europe. Hindi ko na kailangang makita pa ang pagmumukha ng matandang yan habang buhay sa... Sumagi sa isip niya ang biyenan. Simula nang bumalik ito kagabi, naging kakaiba ang kilos nito. Hindi na ito umiiyak. Hindi na ito nagmamakaawa. Tahimik lang itong nakaupo sa sala, tila naghihintay. May kakaibang kapanatagan sa mukha nito na nakakapangilabot ngunit binaliwala ito ni Elena. Para sa kanya iyon ay tanda ng tuluyang pagsuko. Ang matanda ay pagod na at tanggap na ang kanyang kapalaran. Saan ba natin siya dadalhin pagkatapos nito? Tanong ni Elena. Sa isang murang nursing home o hayaan na lang natin siya sa lansangan? Huwag ka nang mag-alala tungkol doon. Sagot ni Carlos Sabala sa pag-text sa kanyang buyer. Ang mahalaga, pirmahan niya ang deed of sale sa harap ng buyer. Kapag nakuha na natin ang manager's check, wala na tayong pakialam kung saan man siya pulutin. Bumaba sila sa sala. Naroon na si Dante nakaupo sa sofa, umiinom ng kape. Tahimik ito at mukhang malalim ang iniisip. Hindi ito kasing sigla nila ni Carlos, ngunit alam ni Elena na ang 10 milyong ipinangako sa kanya ay sapat na para manahimik ito. Malapit na ang bisita, anunsyo ni Carlos. Dante, umayos ka. Elena, ngumiti ka na parang mahal na mahal mo ang biyenan mo. Kailangan nating magmukhang isang masayang pamilya sa harap ng buyer. Ilang sandali pa isang marangyang itim na sedan ang pumarada sa tapat ng mansyon. Lumabas mula rito ang isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang isang leather na briefcase. Mr. Chua, masayang bati ni Carlos, sinalubong ang bisita sa pintuan. Welcome to Villa Macapagal. Tuloy po kayo. Habang nag-uusap sina Carlos at ang buyer, sa sala, si Elena naman ay abala sa pagmamasid sa paligid. Ang lahat ay perpekto. Ang mga katulong ay naghanda ng merienda. Ang mga dokumento ay nakalatag na sa center table. Ang tanging kulang na lang ay ang bida ng araw, ang matandang pipirma. Nasaan si Mama? Tanong ni Carlos nang mapansin na wala pa si Rosario. Nasa kwarto pa niya siguro nag-emote. Walang ganang sagot ni Elena. Tawagin mo na para matapos na to. Akmang aakyat na sana si Carlos sa hagdanan nang biglang tumahimik ang lahat. Isang presensya ang dahan-dahang bumababa mula sa itaas. Hindi ito ang Nanay Rosario na kilala nila, ang matandang nakayuko, nakasuot ng luma at kupas na duster at amoy langis. Ang babaeng bumababa sa hagdanan ay si Doña Rosario Macapagal. Nakasuot siya ng isang eleganteng Filipiniana dress na gawa sa pinya fabric, isang damit na huli niyang isinuot noong silver wedding anniversary nila ni Arturo. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakapusod, pinalamutian ng isang pamilyar na perlas na hairpin. May manipis na kolorete sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata na dati laging puno ng luha ay ngayon ay matalas,
at puno ng kapangyarihan. Naglalakad siya pababa, na tila pag-aari niya ang bawat baitang ng hagdanan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga hakbang ay marahan ngunit may bigat. Para siyang isang reyna na bumabalik sa kanyang trono. Natigilan ng lahat. Napanganga si Elena, napakunot ang noo ni Carlos. Maging si Dante ay napatayo sa kanyang kinauupuan. Hindi nila nakilala ang babaeng nasa harapan nila. Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Rosario. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na umalingaw-ngaw sa buong sala. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Naglakad siya papalapit sa kanila. Hindi niya pinansin ang kanyang mga anak. Dumiretso siya sa bisita. Kayo po ba si Mr. Chua? Tanong niya. Oo po, ako nga po. Medyo nautal na sagot ng lalaki, tila nabigla rin sa aura ng matanda. Ako po si Rosario Macapagal. Pagpapakilala niya sabay lahad ng kamay. Ang may-ari ng bahay na ito. Nagkamayan sila. Naramdaman ni Elena ang isang kurot ng ini. Bakit ganito umarte ang matanda? Anong palabas na naman ito? Sige po, umpisahan na po natin, sabi ni Carlos, na muling nakabawi sa pagkabigla. Inilapit niya ang folder na naglalaman ng Deed of Absolute Sale sa kanyang ina. Maito na po yung mga papeles. Kailangan niyo lang pong pirmahan dito sa ibaba. Kinuha ni Rosario ang ballpen. Tiningnan niya ang papel. Tiningnan niya si Carlos, si Elena at si Dante. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos tumingin siya kay Mr. Chua. Ginoo, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses. Salamat sa iyong pagpunta, ngunit sa tingin ko ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Inilapag ni Rosario ang ballpen sa mesa. Hindi niya ito ginamit. Ang Villa Macapagal ay hindi po ibinebenta. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Carlos ang unang nakabawi. Anong sinasabi mo? Nanggagalaiting bulong ni Carlos. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Pumirma ka na. Pero hindi pinansin ni Rosario ang anak. Nakatitig pa rin siya kay Mr. Chua. Ngumiti ng bahagya si Mr. Chua. Isang ngiting tila may alam na hindi alam ni na Carlos. Pasensya na po kayo, Mr. Macapagal, sabi ni Mr. Chua habang dahan-dahang tumatayo. Sa totoo lang po tama ang sinabi ng inyong ina. Kinuha ni Mr. Chua ang kanyang briefcase, ngunit imbes na tseke ang ilabas isang folder ang kanyang kinuha. Binuksan niya ito at inilabas ang kanyang business card. Iniabot niya ito kay Carlos. Binasa ni Carlos ang nakasulat. Namutla siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit na binabasa ang mga letra. Attorney Benjamin Chua, Legal Counsel, Bahay Kalinga Foundation for Orphan Children. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Carlos. Hindi po ako buyer, Mr. Macapagal. Nakangiting sabi ni Attorney Chua. Narito po ako bilang kinatawan ng Bahay Kalinga. At hindi po ako narito para bilhin ang bahay na ito. Narito ako para tanggapin ito bilang isang donasyon. Kasabay ng mga salitang yon, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Isang maliit na bus na may nakasulat sa gilid Bahay Kalinga. Bumukas ang pintuan nito at sunod-sunod na bumaba ang mga bata. Kasama ang isang madre na nakangiti. At sa likod ni Attorney Chua, isa pang pamilyar na tao ang pumasok sa loob ng bahay. Si Attorney Ricardo. May dala itong isang folder na mas makapal pa kaysa sa dala ni Carlos. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Umalis kayo sa bahay namin. Ngumiti si Rosario, isang ngiting puno ng tagumpay at pait. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay tila mga estatwang, hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Mali ka, Elena, sabi ni Rosario sa isang malamig at mapagpasyang tono. Hindi niyo ito bahay. Ito ay bahay ko. At simula sa araw na ito, bahay na rin ito ng mga batang nangangailangan. Ang utak ni Carlos ay tila isang sirang makina na hindi maproseso ang mga nangyayari.
donasyon bahay kalinga, Attorney Ricardo, ang lahat ay isang malaking palaisipan na dahan-dahang binubuo sa kanyang harapan at ang larawang nabubuo ay isang bangungot. Ano to ma? Anong kalokohan to? Siya ang unang sumigaw, ang boses ay basag dahil sa halo-halong galit, pagkalito at takot. Paano mo magagawa to? Ang bahay na to ay para sa amin. Ito ang mana namin mula kay Papa. Mana, isang kalmado, ngunit matalas na boses ang sumagot. Si Attorney Ricardo ang nagsalita, dahan-dahang lumalapit sa gitna ng sala. Mr. Macapagal, sa tingin ko ay may malaki kang hindi pagkakaunawaan tungkol sa konsepto ng mana. Binuksan ni Ricardo ang folder na dala niya. Mula rito ay inilabas niya ang isang orihinal na dokumento na may pulang border. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ito ang orihinal na titulo ng Villa Macapagal at ng lahat ng lupain na nakapalibot dito, paliwanag ni Ricardo. At ayon sa dokumentong ito na pinirmahan ng iyong ama, 2 buwan bago siya mamatay, ang nag-iisang legal na may-ari ng lahat ng ito ay si Ginang Rosario Macapagal. Kinuha ni Carlos ang papel na nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang nakasulat. Ang pangalan ng kanyang ina ang naroon. Sole owner. Hindi totoo yan. Sigaw ni Carlos, ang muka ay namumula na sa galit. Nagsisinungaling kayo. Mayroon kaming huling testamento mula kay Papa na nagsasabing hahatiin naming magkapatid ang lahat ng ari-arian. Totoo yon, sagot ni Ricardo. Ngunit iyon ay isang pain lamang. Isang pagsubok na inihanda ng inyong ama para makita kung ano ang tunay na laman ng inyong mga puso kapag wala na siya. At sa kasamaang palad, pareho kayong bumagsak sa pagsubok na yon. Ibinato ni Carlos ang titulo sa sahig. Peke yan. Lahat kayo ay mga sinungaling. Maano ba tong ginagawa mo? Pinagtutulungan niyo ba ako? Carlos, sa wakas ay nagsalita si Rosario. Bawat salita niya ay tila isang hatol. Hindi ka ba napapagod magsinungaling? Hindi ka ba napapagod magkunwari? Naglakad si Rosario papalapit sa anak. Sa bawat hakbang niya, tila lalong lumiit si Carlos sa kanyang paningin. Narinig ko kayo. Sabi ni Rosario, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. Narinig ko ang lahat ng plano ninyo ni Elena noong gabing nagtago ako sa aparador. Narinig ko kung paano mo ako tinawag na walang halaga. Narinig ko kung paano mo sinabi na mas makakabuti kung mawala na lang ako para mabawasan ang gastusin ninyo. Namutla si Carlos na parang papel. Napatingin siya kay Elena na ngayon ay halatang kinakabahan. Naramdaman ko ang lahat, patuloy ni Rosario, habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang pagtulak sa akin ni Dante. Naramdaman ko ang hirap ng pagkakakulong sa isang pasilidad. Naramdaman ko kung paano ninyo unti-unting dinurog ang puso ko. Akala ninyo ba, dahil matanda na ako ay wala na akong nararamdaman? Akala nyo ba, dahil ina nyo ako ay hahayaan ko na lang na tapak-tapakan nyo ang pagkatao ko? Humakbang siya palapit kay Carlos hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Akala mo ba matatalo mo ako, Carlos? Bulong niya. Ang perang hinahabol mo, ang 50 milyong inutang mo sa mga sindikato. Natigilan si Carlos. Paano nalaman ng ina niya ang tungkol doon? Ay hindi mo na makukuha. Pagtatapos ni Rosario, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isa pang set ng mga dokumento, ang mga papeles na inihanda ni Attorney Ricardo. Ito ang deed of donation. Sabi ni Rosario sa isang malakas at malinaw na boses para marinig ng lahat. Pinipirmahan ko ngayon sa harap ninyong lahat na ibinibigay ko ng buo at walang bayad ang Villa Macapagal sa bahay kalinga. Simula sa araw na ito na ang magiging tahanan ng mga batang inabandona at walang pamilya, mga batang mas nararapat tumira dito kaysa sa mga anak na itinakwil ang sarili nilang ina. Hindi umalingaw-ngaw ang sigaw ni Elena.
Hindi mo pwedeng gawin yan. May karapatan kami dito. Asawa ako ng anak mo. Wala kang karapatan sa kahit ano, Elena. Malamig na sagot ni Rosario. Dahil sa mata ng batas at sa mata ko, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Tumingin si Rosario kay Dante na nakatayo lang sa gilid tahimik at namumutla. May bakas ng pagsisisi sa mga mata nito, ngunit huli na ang lahat. At kayong dalawa, sabi ni Rosario, ang tingin ay pabalik-balik kina Carlos at Dante. Mga anak ko. O dapat kong sabihin ang mga dating anak ko. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Carlos nang mas masakit kaysa sa kahit anong suntok. Simula sa araw na ito, wala na kayong ina, wala na kayong bahay, wala na kayong mana. Ang tanging meron kayo ay ang mga kasalanang ginawa nyo sa akin. Mabuhay kayo sa konsensya nyo. Kinuha ni Rosario ang ballpen at sa isang matatag na kamay, pinirmahan ang deed of donation sa ibabaw ng center table. Carlos Macapagal, Dante Macapagal, Elena Macapagal. Utos ni Rosario, ang boses ay puno ng kapangyarihang hindi nila kailanman inakala. Binibigyan ko kayo ng 10 minuto para kunin ang mga personal na gamit nyo at lisanin ang pamamahay na ito. Hindi kami aalis. Nagwawalang sigaw ni Carlos. Ipapademanda kita. Lahat kayo. Kasabay ng kanyang sigaw ay ang biglang pagbukas ng gate sa labas. Pumasok ang 2 malalaking van na itim. Sunod-sunod na bumaba mula rito ang mga lalaking nakasuot ng itim na jacket at may mga tattoo sa braso. Ang kanilang mga muka ay seryoso at nakakatakot. Carlos Macapagal. Sigaw ng isang lalaking tila leader nila. Tapos na ang palugit mo. Nasaan ang 50 milyon? Nanlaki ang mga mata ni Carlos sa takot. Ang mga inutangan niya. Natunton nila siya. Nagsimulang magkagulo. Nagsisigaw si Elena. Nagtago si Dante sa likod ng sofa. Si Carlos ay umatras hanggang sa mapasandal siya sa pader, tila isang daga na na-corner ng mga pusa. Ang mga lalaking itim ay pumasok sa loob ng bahay. Ang mga batang ulila ay natakot at nagsiksikan sa likod ni Sister Carmen. Si Attorney Ricardo at Attorney Chua ay mabilis na hinarangan ang mga bata para protektahan sila. Sa gitna ng kaguluhan, si Rosario lang ang nanatiling kalmado. Naglakad siya papunta sa malaking pintuan ng Villa Macapagal. Tiningnan niya ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon, si Carlos na kinakaladkad palabas ng mga goons, si Elena na umiiyak at nagmamakaawa at si Dante na nanginginig sa isang sulok. Walang awa, walang lungkot, tanging isang pakiramdam ng kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang batas ng karma ay gumagana sa kanyang harapan. Dahan-dahan, isinara niya ang 2 malalaking pinto na gawa sa narra. Ang malakas na tunog ng pagsara nito ay sumelyo sa kapalaran ng kanyang mga anak. Mula sa labas, narinig niya ang mga sigawan, ang mga pagmamakaawa at ang tunog ng gulong ng sasakyan na mabilis na umalis. Pagkatapos katahimikan, nakatayo si Rosario sa loob ng kanyang bahay sa likod ng nakasarang pinto. Sa kanyang likuran ay ang simula ng isang bagong buhay para sa mga bata. Sa labas ng pinto ay ang katapusan ng buhay na pinili ng kanyang mga anak. Humarap siya sa mga bata na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya isang tunay at mainit na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Welcome home, mga anak. Ilang buwan ang lumipas. Ang dating tahimik at malungkot na Villa Macapagal ay napuno ng buhay. Ang malawak na hardin na dati napabayaan ay ngayon ay isang munting palaruan kung saan maririnig ang tawanan at hiyawan ng mga bata. Ang mga silid na dating nababalot ng alikabok at masasakit na alaala ay naging mga kwarto na puno ng kulay, mga drawing na nakadikit sa pader at mga laruang nakakalat sa sahig. Ang Villa Macapagal ay hindi na isang mansyon, isa na itong tahanan.
Ang bahay kalinga sa Villa Macapagal. Nakaupo si Nanay Rosario sa kanyang paboritong rocking chair sa may beranda. May hawak siyang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinapanood ang mga bata na naglalaro ng habulan sa damuhan. Hindi na siya ang donya ng bahay. Para sa mga bata siya, si Lola Rosie, ang kanilang tagapakinig, tagapag-alaga ng mga sugat at ang nagbabasa sa kanila ng kwento bago matulog. Paminsan-minsan may mga balitang nakakarating sa kanya. Si Carlos, matapos bugbugin at pagbantaan ng mga sindikato, ay napilitang tumakas at magtago. Ang huling balita niya ay nagtatrabaho ito bilang isang construction worker sa isang malayong probinsya, laging nakayuko, laging takot na baka may makakilala sa kanya. Ang asawa nitong si Elena ay hiniwalayan siya at sumama sa isang matandang dayuhan. Si Dante naman, matapos ang insidente ay tila nagkaroon ng kaunting pagbabago. Nakita niya ang sinapit ng kanyang kapatid at tila natauhan sa ginawa nilang kasalanan. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang kargador sa palengke. Marangal na trabaho, ngunit malayo sa marangyang buhay na dati niyang inaasam. Minsan nakita siya ni Maria sa bayan. Payat daw ito at mukhang pagod. Ngunit may bakas ng hiya at pagsisisi sa mga mata. Hindi na sila nag-usap muli. Para kay Rosario ang mga pinto ay naisara na. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap na may mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Lumapit sa kanya ang isang maliit na batang babae, mga 6 na taong gulang na may hawak na isang bulaklak na pinitas nito mula sa hardin. "Lola Rosie," sabi ng bata sabay abot ng bulaklak. "Para po sa inyo." Ngumiti si Rosario at tinanggap ang bulaklak. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Salamat, Anghel. Napakaganda nito." "Lola, pwede po bang kwentuhan niyo kami ulit mamayang gabi?" "Oo naman, anak," sagot ni Rosario. "Ano bang gusto niyong kwento?" "Kahit ano po," sabi ng bata habang sumasandal sa kanyang tuhod. "Basta po kayo ang magkukwento, maganda po." Niyakap ni Rosario ang bata. Sa mga yakap na tulad nito, natagpuan niya ang pagmamahal na kailanman ay hindi maibibigay ng kanyang sariling dugo. Ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, walang kasamang kasakiman. Isang dalisay na pagmamahal na nagmumula sa mga pusong minsan na ring nasaktan. Dumating si Sister Carmen na may dalang isang bandehado ng biskwit at juice. "Rosario, mukhang paborito ka na talaga ng mga baka." Nakangiting sabi ng madre. "Sila ang nagbibigay ng kulay sa mga huling araw ko, sister," sagot ni Rosario. Tumingin si Rosario sa malaking larawan ni Arturo na nakasabit pa rin sa itaas ng fireplace sa loob ng sala. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita niya ito. Nakangiti pa rin ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang ngiti nito ay tila mas masaya, mas panatag. Alam niyang kung nasaan man si Arturo, masaya ito sa naging desisyon niya. Hindi nila naisalba ang kanilang mga anak mula sa kanilang kasakiman, ngunit naisalba nila ang kanilang pinakamamahal na tahanan at ginawa itong isang kanlungan ng pag-asa. Ang tunog ng tawanan ng mga bata ang naging musika ng bagong umaga sa Villa Macapagal. Dito sa ilalim ng bubong na minsan nang naging saksi sa kasakiman at sakit, natagpuan ni Rosario ang kanyang tunay na kapayapaan. Hindi sa yaman, hindi sa dugo, kundi sa pagbibigay ng sarili para sa mga taong tunay na nangangailangan. Ito ang kanyang tunay na mana. Ito ang kanyang tunay na pamilya. Sa hulis, ipinakita ng kwento ni Nanay Rosario na ang pagtitiis ay may hangganan at kapag ang dangal ay naapakan ng katahimikan ay napapalitan ng matapang na paninindigan. Ang mga anak na piniling manaig ang kasakiman kaysa pagmamahal. Sa dulo ay haharap sa kapalit ng kanilang kasalanan. Sapagkat sa buhay ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan kahit ilang ulit apakan ay babangon at magtatagumpay. Sa kanyang desisyon na ialay ang lahat
Para sa mga batang nangangailangan, ipinakita ni Nanay Rosario na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa pusong marunong magmahal at magpatawad. Kayo mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ang nasa kalagayan niya, ipaglalaban niyo ba ang inyong karapatan o pipiliin niyong manahimik? At bilang mga anak, sapat ba ang naibibigay nating pagmamahal sa ating mga magulang? Kumusta kayo ngayon? Sana ay maayos ang inyong kalagayan. Kung may pinagdadaanan kayo, tandaan, may lakas kayo na lumaban. Mag-iwan kayo ng inyong saloobin sa comments. Binabasa ko ang bawat isa. Hanggang sa susunod na kwento, ingat palagi.